So ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay Growing Up in Christ. Kailangan po nating lumago sa atin pong pagkakakilala, pakikipagrelasyon po at paglilingkod po sa ating Panginoon. At doon po sa book of 1 Peter chapter 2 verses 2 and 3, it is written, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Ang isa pong bagong silang na sanggol ay hindi po kailangang sabihan na kumain ka na. Likas na po nilang dinidesire yung gatas upang mabuhay po sila at lumaki. Kahit wala pong nagtuturo sa kanila, alam na po nila ang kahalagahan ng gatas o ng pagkain. At hanggat hindi po sila nakakainom ng gatas o nakakakain, umiiyak po sila. Ang mga verses po na ito na binasa ko sa inyo sa 1 Peter chapter 2 verses 2 and 3 ay naghihikayat po sa ating mga believers na manabik sa spiritual milk o sa pure, unadulterated Word of God. Katulad po ng matinding craving ng sanggol sa gatas. Kailangan ito upang tayo po ay mag-grow. Ang paglago po kay Kristo ay nangangailangan ng pagmamature mula sa isang spiritual newborn baby into a mature Christian. Ang paglago kay Kristo mula sa foundational faith tungo po sa mas malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos at pagpapanatili ng childlike dependence sa Diyos. Ito po ay nangangahulugan ng pagtitiwala ng buong puso, pagpapakumbaba, at pagkilala na ang Diyos na ating Ama ang nagsusupply ng lahat ng atin pong mga pangangailangan. Ang purpose po ng pure spiritual milk o dalisay na salita ng Diyos ay para po palaguin tayo sa pananampalataya at makaiwas po tayo sa mga maling turo. At alam naman po natin na sa panahon natin yung laganap na po yung mga maling turo. Hindi po ito nangangahulugan ng pagiging childish o pagiging isip bata natin, kundi po ang pagkakaroon ng dalisay at tapat na puso sa harap po ng Diyos na buhay. Ito po ay pagiging intentional sa atin pong daily prayer. Kaya nga po, minarapat natin dito po sa Batangas, I hope din po sa Cavite, na magkaroon po talaga ng 6 o'clock prayer habit yung mga adults. At hiniwalay na po natin yung mga youth. Sila naman po ay 7 o'clock prayer habit. Pero pagdating po ng itong Wednesday and even sa Saturday na discipleship po, ang mga kabataan po ay nag-a-adjust instead of 7 p.m. prayer habit, ginagawa po nilang 6:30 prayer habit. But anyway, ang point ay para talaga tayo lumago sa Panginoon. At kailangan din po talaga yung intentional na pag-aaral ng Bible at paglilingkod po sa ating kapwa kaysa sa simpleng pagtanda sa edad lamang. Ito po ay nagbibigay daan upang unti-unti po tayong mahubog, ma-shape at maging katulad po sa karakter ni Kristo. So, ang isa po nating dapat tandaan na ito as Christians, we should embrace discipleship. Dapat nga po talagang lahat tayo magpa-disciple na eh. Yan ang sinabi ni Jesus, di ba? Go and make what? Disciples. Hindi niya sinabing go and make converts, kundi go and make disciples. So, kailangan nating embrace yung discipleship. At ang tungkulin po ng mga mature na mga mananampalataya ay tulungan po yung mga bagong Christians na maging rooted o maging matibay na foundation ng kanilang faith, ang discipleship. Kailangan nila mag-undergo ng discipleship. Ito po ay isang mahalagang proseso ng paggabay mula po sa pagiging spiritual babies patungo nga po sa kanilang pagiging spiritually mature. Next, the goal is Christ-likeness. Okay? Yung maging katulad po tayo ng Panginoon. Ang layunin po ng buhay Kristiyano ay ang lumago at maging katulad po tayo ni Kristo. Yan po ang layunin ng ating Diyos Ama para sa atin. Naiiwan ng mga old habits natin, yung mga masasamang habits, at magbubuo tayo ng mga bagong habits o ugali na kalugod-lugod po sa Diyos. Ito ay isang process ng pagpapanibago ng pag-iisip at pagkatao. Naalala niyo ba yung nakasulat po sa Book of Romans chapter 12 verse 2? Nakasulat po riyan, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. So wag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Ang goal natin, maging katulad tayo ni Kristo. Kung tayo po'y patuloy na aayon sa mga uso sa takbo ng sanlibutan, mabibigo po tayong maging katulad ng ating Panginoon. So kailangan natin maging maingat. Now, third point, serve to grow. Kailangan natin maglingkod.
Hindi tayo dapat makontento sa pakikinig lamang ng salita ng Diyos na nakaupo lamang, present lamang tayo every Sunday. Maganda yon, nakakatulong yon. Pero wag tayo actually manatili doon. We should serve for us to grow. Kung hindi po tayo magsaserve, the sad reality is this, we will never grow. Sa pamamagitan po ng aktibo nating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa, madidiscover po natin ang tunay na dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. At nagagamit po natin ang mga kaloob o mga gifts na ibinigay po sa atin ng Diyos. And of course, we should grow steadily. Ang paglago po ay hindi automatic. Alam naman po natin yan. Ito po ay gradual. Dumaraan po tayong lahat sa tinatawag na process. Kung paano hindi po natin natututunan ang lahat ng sabay-sabay mula sa ating mga magulang. Ang mahalaga po ay ito. Tinuturuan tayo at tinutulungan po tayo ng Diyos na maging mature ng pautay-utay o paunti-unti. And of course, we should also be intentional. Huwag po tayong manatili sa ating spiritual diaper o spiritual infancy. Seryosohin po natin ang ating pananampalataya at pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Let's be intentional about that. Hindi yung tayo ay magbabasa lamang ng Bible kapag ka church service. Di ba? Pero Monday to Saturday, walang nangyayaring pagbabasa ng Bible. May Bible nga tayo, pero hindi naman natin binabasa. So anong use nun? Wala. Zero. Of course, depend on God's strength. Kanino ba tayo nagdidepende? We will never grow kapag tayo po nagdidepende lamang sa sarili nating galing, talino, lakas. Hindi. Kailangan magdepende po tayo sa God's strength. You see, ano pong sinabi sa Zechariah 4:6? It is not by might, nor by power, but by my spirit alone, declares the Lord. So, sa panahon po ng mga bagyo ng buhay o mga pagsubok, manalig po tayo sa hindi nagmamaliw na pag-ibig at mga pangako ng Diyos para sa ating kalakasan. The joy of the Lord becomes our strength. So here are steps for spiritual growth. Number 1, have a childlike attitude. Hindi childish, childlike. Magkaiba po yon. So panatilihin po natin yung ating excitement sa ating pananampalataya. Panatilihin po natin yung ating dependence sa Diyos sa ating paglago. Okay? And then of course, undergo a discipleship training. At natutuwa po ako sa mga nakakatapos po ng discipleship kasi nakikita ko po talaga na gumagana sa kanila yung turo at sila po yung nakakapaglingkod. Alam nila yung direction na dapat po nilang tahakin. Nalalaman nila kung ano ang kanilang tunay na calling. So let's all undergo a discipleship training. Magpa-disciple ka kapatid kung hindi ka pa nakakaranas, hindi ka pa nakaka-enlist, nakaka-enroll sa discipleship training. Pagkatapos mo mag-disciple, ikaw naman ngayon na mag-disciple ng iba. Let's pass the baton. Okay? So, nang sa ganun, hindi maputol di ba, yung line ng pag-disciple. At yan ang inutos sa atin ng ating Panginoon. And of course, another thing is this, serve to grow. Mag-focus po tayo sa paglilingkod sa ating kapwa upang ma-experience po natin ang kagalakan ng ating calling. Lahat naman tayo tinawag ng Diyos di ba? Kailangan natin talaga maglingkod. Kagaya ng sinabi ko po kanina, we will never experience growth kapag hindi po tayo nagsaserve. Kung mananatili lang po tayong sinusubuan. Kung mananatili po lang tayong umiinom ng gatas. Na kapag medyo malalim-lalim na yung turo ay parang umaaray na tayo. Umaayaw na tayo. So, another thing is this, study the Word. Kailangan po natin pag-aralan ng salita ng Diyos. Ang pagbuo po ng daily prayer habit at pagbabasa, pag-aaral, pagbubulay-bulay at pag-memorize ng Bible ay isa sa pinaka-epektibong paraan upang lumago po tayo sa Panginoon at maging spiritually mature. Study the Word. Study to show yourself approved unto God, a workman who needs not be ashamed and who correctly divides the word of truth. So study the Word of God. Kailangan po natin pag-aralan. Kasi anong isi-share natin sa iba kung wala naman tayong paghuhugutan ng salita ng Diyos? Okay? Pag tayo natukso, ano ipanlalaban natin sa dyablo, sa kaaway, sa mundong ito? Wala. Kasi wala tayong alam sa salita ng Diyos. Kaya napakalaga po ng salita ng ating Panginoon. And lastly, find mentors. Maghanap ka ng mature Christian na magme-mentor sa iyo.
Umanap ka at magpaturo ka sa mga mature believers. Underlinean ko yung word na mature. Mature believers. Kasama na yung word na believer. Okay? Siyempre, dapat ang magtuturo sa'yo yung mas mature sa'yo. Okay? At para mapangalagaan ka. Nakasulat nga po sa 2 Peter chapter 3 verse 18 yung first part ng ganito. You must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. In-underline ko po yung word na must. Kailangan natin na mag-grow tayo. Ang baby kapag baby pa, cute na cute tingnan yan. Di ba? Ang sarap pisil-pisilin ng pisngi. Ang sarap buhat-buhatin. Pero kapag ang baby ay lumaki na, di ba? Nag-grow na siya physically, biologically. Halimbawa siya ay 20 years old na. Hindi na siya masasabing that cute. Hindi na po siya, kumbaga, pananabikan natin kargahin, di ba? So, kailangan po natin talagang mag-grow. Hindi tayo dapat manatili na pure milk lamang ang atin pong iniinom for us to live, to exist. Kailangan po natin talagang lumalim sa atin pong pagkakakilala sa ating Panginoon. So, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Nawa nga po meron tayong natutunan mga kapatid at tayo po'y manalangin.